Brother Bador. Ako po si Rodel, 22 years old at bunso po ako sa aming tatlong magkakapatid. Nais ko pong ibahagi sa bantog ninyong programa na Brother Bador ang di ko makakalimutang pangyayari sa aking buhay. Ay, Lola Lena, mano po? Ay, kaawang ka ng Diyos, Apo. Ano ba yan, Lola? Ang dami ninyong dala. Ang bigat-bigat sigurado niyan. Amin na po. Dito na po kayo sa loob, Lola. Maupo na kayo dyan. Ako na po ang bahala dito. Naku, mabigat ito ah. Mga gulay at may mga abukado po. Oo. Si Lola talaga. Sabi ako ng sabi na huwag kayong magdala ng mabigat. Matanda na po kayo. Ay, Apo. Apo, na-miss ko kayo, kaya naalala kong dalhan kayo ng gulay at prutas. Yan, abukado. Lagitan yan, Apo. At ang laman ako makapal. Masarap yan. Paborito ko nga po ang abukado, Lola. Salamat po. Ako na po magbibitbit sa kusina. Nay, andyan pala kayo. Kararating nyo lang ba? Oo, anak. Masyado ang traffic eh. Dapat kanina pa ako buti na lang. At gulay ang dala ko, tsaka prutas. Kung isda, ay siya. Siguradong bila sana pagdating ko rito sa inyo. Kumusta po si tatay, Nay? Aba, andon, nagpapahingang mabuti. Mabuti-buti naman daw ang pakiramdam niya, kaya nagpaalam ako na pupunta muna dito para dumalaw. Iniwan ko na saglit at kako baka di na kayo nakakatikim ng sariwang gulay La, ito Oo. na po. Pinagtimpla ko kayo ng gatas. Tsaka may nilagang kamote pa. Ay, salamat, Apo. Hindi ba ako mauutot niyan? Si Lola talaga. Lagi kong magpapatawa, no? Biro lang, Apo. Salamat, Apo, ha? Nay, aalis muna ako. Bahala na kayo dyan ha. Andyan naman si Rodel. Magluluto yan ng pananghalian. O saan ka ba pupunta, anak? Huwag na ho kayong matanong, Nay. Pag umalis ako, alam na ng mga bata kung saan ako pupunta. Sige ho. Pagka pananghali at gusto niya nang umuwi, pahatid na lang kayo kay Rodel dyan sa sakayan. O sige, anak. Mag-ingat ka sa daan, ha? Bukas na ako uuwi. La, nagluto po ako ng tinola para makahigop po kayo ng sabaw. Oo, bida ka na. Nakain na ako. Hindi ako nabigyan ng nanay ng baon. Ate, nakikita mo ba si Lola Lena? Magmano ka naman. Hindi na uso yung pagmamano ngayon, no? Ito talaga si Ate Mirna. Lola natin yan. Nanay ni tatay. Sige na nga, ang kulit mo. Mano Pola? Oy, kahit wag na. Tama ka. Madalas mga kabataan ngayon, di na marunong magsipagmano. Sabi ko sa'yo, bunso wala nang nagmamano ngayon, no? Ate, kahit sabihin mo pa yan, magmamano pa rin ako. Para i-bless ako ni Lord. Ba't ako, hindi binibless? Ikaw lang nagsabi niyan. O siya. Tama na yan mga apo, wag na kayo magtalo. Kumain na tayo. Sige po, La. Magsasandok na ako ng tinola. Masarap to, Lola. Kumain kayong mabuti, ha? Kasi tingin ko pumapayat na kayo Sige nga apo. Tikman ko nga ang tinola mo. Ibubukod ko ang tinola nyo, Lola. Pipiliin ko ang malaman para sa'yo. Para mabusog po kayo. Salamat apo. Ate, pakiabot nga kay Lola yung kanin. Di niya maabot. Oh, yan na. Hoy, Rodel, ibigay mo na sa akin yung isang hita, ah. Sige ate, tig-isa kayo ni Lola. Ito po, La. Nilagay ko sa malaking mangkok ang sayo para maraming sabaw. Tapos isang hita at pitso. Sige na, La. Kain na po kayo. Ay, sorry po. Nagpipray pa pala kayo. Salamat apo. Panginoon, salamat po sa biyaya na bigay ninyo sa amin araw-araw.
I-bless niyo po ang mga mababait kong apo. I-bless niyo po ang pagkain na hinanda nila. Amen. Amen. Ate, kailan ba uwi si Lola? Anong malay ko? Dapat si Rodel ang tanungin mo. Siya ang laging kausap ni Lola eh. Baka mamaya kasi, sa akin tumabi yan. Ayoko, no? Di ako makakatulog ng may katabi. Di lalo na ako. Ang liit ng kama ko. Sa akin nga lang, kulang pa eh. Tapos may tatabi pa. Huwag kayong mag-alala, Ate Oring. Sa akin tatabi si Lola. Doon siya sa kama ko matutulog. Maglalatag na lang ako ng banig sa lapag. Kawawa naman si Lola kung sa lapag lang papatulugin. Baka magkasakit pa yan. Mabuti naman, bunso. Sa'yo na muna si Lola. Minda, ako uuwi na. Akala ko nga po, umuwi na kayo eh. Kumain muna po tayo, Lola. Nagluto po si nanay ng arroz caldo. Ipagsasandok ko po kayo. Hindi maganda ang dating dito nitong biyenan ko. Natalo ko ng husto sa madyong. La, ito na po. Kain na muna kayo. Dito po kayo umapo sa tabi ko, La. Sabay po tayong kumain. Mabuti pa tong apo ko. Alalang-alala sa akin. Itong manugang ko, kain lang ng kain. Ni hindi ako tawagin. Kung hindi lang dito sa apo ko, nako, hindi ako kakain ng luto niyang arroz caldo. La, kung gusto nyo pa, sasandukan ko pa kayo. Nako, hindi na. Tama na ito, apo. Busog na ako. Pagkatapos natin kumain, ihatid mo na ako sa terminal, ha? Doon sa terminal ng bus. Opo, La. Kaya kumain muna kayo para di kayo magutom sa biyahe. Nako, salamat, apo. Ilang taon ka na ba, ha, Rodel? 50 na po, La. Anong grade ka na? Dapat po grade 10 na ako. Grade 7 pa lang po ako kasi pahinto-hinto ako eh. Bakit ka humihinto-hinto? Di ba sapat ang padala ng tatay mo? Okay naman po. Kaso lulong na po sa sugal si nanay eh. Pero ayaw ipaalam kay tatay baka di na magpapadala yun eh. Ganun ba, apo? Hindi pala napipirmi ang nanay niyo sa bahay, kaya hindi niya nababantayan ang mga ugali ng mga ate mo. Ay naku, nakakalungkot. Buti na lang, apo. Mabait ka. Salamat po, La. Wala ka bang pasok ngayon? La, mamaya pa po. Paghahatid ko sa inyo, pasok na po ako. Ayun na pala yung bus na papunta sa amin, apo eh. O sige na, umuwi ka na para makapasok ka naman sa eskwela. Mag-iingat ka, ha? Basta, La, huwag niyo pong sabihin kay nanay na nasabi ko sa inyo ang pagsusugal niya ha. Huwag kang mag-alala, apo. Hindi ka mapapahamak. Sige po, La. Sakay na po kayo. Sige na, apo, ha? Babay na. Bye-bye po, Lola. Wala na ang tatay mo, anak. Iniwan na tayo ng tatay mo. Uuwi na po ako, Nay. Para may katulong kayo sa pagdadala sa huling hantungan ni tatay. Sige, anak. Mag-iingat ka, ha? Mag-iingat ka sa biyahe mo. Huwag po kayong mag-alala, Inay. Mag-iingat po ako. Ngayong wala na si tatay, Inay, dumito na po kayo sa amin. Pero, anak, Wala na pong pero-pero, Inay. Nag-iisa na kayo. Dapat may kasama kayo dahil matanda na kayo. sige, anak. Kung yan ang gusto mo, salamat. Ipapaayos ko yung isang kwarto para doon kayo matutulog, Inay. Huwag kayong mag-alala, Inay. Habang nandito kayo,
hindi namin kayo pababayaan. La? Ay, nakabukas palang pinto. La, bilin po ni tatay. Asikasuhin po namin kayo. Apo, salamat. Bakit po, Lola? May dinaramdam po ba kayo? La, may sinat kayo. Sandali po. Bibili po ako ng gamot nyo. O Panginoon, ingatan niyo po ang mabait kong apo. Bakit binawasan mo ang pera sa wallet ko na hindi ka nagpapaalam? Sorry po, Nay. Tulog pa kayo eh. May sakit si Lola. Kailangan ibili ko ng gamot. Puro ka lola. Lola, lola! Eh, yung lola mo, malas sa buhay ko. Mula nang dumating yan dito, hindi na ako nanalo sa sugal. Sorry po, Nay. Bawas niyo na lang po sa allowance ko yung pinambili ng gamot ni Lola. Ayoko pong mawala si Lola, Nay. Mahal na mahal ni tatay si Lola. Tsaka mahal ko rin po si Lola. Wala pong kasalanan si Lola sa pagkatalo niyo sa sugal. May sakit si Lola. At nasa ibang bansa pa si tatay. Piniling niya sa atin si Lola. Wala akong pakialam. Walang hiya kang asawa! Marlon, akala ko nasa ibang bansa ka. Sinadya kong magkunwari na nakaalis na ako. Dahil may sapantaha ako na iba ang trato mo sa inay ko. Kaya pala halos ayaw kumibo ni inay nang sabihin kong dumita na siya. Dahil kayo ng mga anak mong babae na anak mo sa una mong asawa ay mga walang kwenta ang ugali. Sayang ang pagmamahal na ibinigay ko sa'yo. Sa inyo! Alam ko rin na sa sugal mo lang winawaldas ang pinaghihirapan ko. Tayo na, Rodel! Anak! Iiwanan natin ang bahay na ito. Tayo ng lola mo. Iiwanan natin ang walang kwentang nanay mo. Marami akong makikilalang babae. Pero ang nanay ko, isa lang yan. Nag-iisa lang yan! Mapagpalang araw po sa lahat. Kumusta po kayo? Narinig natin ang ginawang pasya ng tatay ni Rodel. Patunay lang na hindi lahat ng nahahawakan mo ay sayo. At dapat naman talagang bitawan ang hindi mo kontrolado. Kung nagkamali man, meron pa namang panahon para maitama ang naging maling desisyon. Tanggapin ang bawat pagkakamali. Dahil isa lang naman itong parte ng buhay at hindi dapat na ituring na kabiguan, kundi isang pagkakataon para matuto at mag-improve. Magpatuloy lang sa buhay. Kahit ilang beses ka pang madapa, bangon lang. Maging matapang na itama ang pagkakamali. At ang realidad na kaya ka naging ikaw ay dahil na riyan ang iyong ina at ama na sayo'y gumabay. Kawikaan 23:22. Dinggin mo ang iyong ama at naging anak ka, at huwag mong hamakin ang iyong ina kung siya'y tumanda. Kawikaan 15:20. Ang pantas na anak ay nagpapasaya sa ama, ngunit hinahamak ng mangmang ang kaniyang ina.